Nasa mga probinsyang hindi madalas madalaw ng mga turista ang Bukidnon. Kaya tara, mag-road trip tayo kasama ang mga biyaherong ang ikinabubuhay pagsusulat, mga travel blogger. Ekta-ektaryang pine trees. Ang temperature nasa 16 degrees Celsius. Kaya ang buong lugar nababalot ng fog. Hindi po ito Tagaytay o Baguio City, kundi ang bayan ng Manolo Fortich sa Bukidnon, sa Hilagang Mindanao. Sakay ng isang off-road vehicle. Lilibuti ng mga travel vloggers na sina Bon, Earl, at Tupe. Ang ipinagmamalaki nilang probinsya. Road trip sa Bukidnon. Taong 2010 nung simulan ni Earl ang kanyang blog na Suroy Pilipinas. Nahikayat daw siya ng kaibigan niyang si Bon para gumawa rin ng sarili niyang blog. May sense of fulfillment akong nakukuha sa pagbablog ko. Parang gusto ko na silang ma-encourage na i-try yung mga napupuntahan kong mga lugar. Pero sa pagiging lagalag, si Tupe raw talaga ang nangunguna. Mahigit 60 mga probinsya na ng Pilipinas ang kanyang narating. Maraming nag-encourage sa akin na pwede mong i-vlog yan kasi para makita na iba, malaman ng iba kung anong mayroon doon. Tapos parang guide na rin sa iba na gustong pumunta sa mga lugar na yon. Ang kuya naman ng grupo na si Bon, likas daw talaga ang pagiging gala. Paraan daw niya ito para mawala ang stress dulot ng kanyang trabaho. Taong 2009 nung simulan niya ang kanyang blog site na ang laman tungkol sa Bukidnon. Landlocked ang Bukidnon, meron din ditong spot na pwede nilang puntahan kagaya ng mga adventure sites. Meron kaming mga river tubing, meron kaming mga view. Dito sa Bukidnon, ang karamihan ditong mga activities ay outdoor and extreme activities. Para mabuhayan na agad sila ng dugo sa kanilang road trip, ang kanilang first stop, Dahilayan Adventure Park. Tara na! Tara, let's go! Subukan na natin ang adventure. Ang mga outdoor adventure dito, bawal sa mga mahihina ang loob. Katulad na lang ng dual zipline na may habang 840 meters. Agad silang kinabitan ng harness para siguraduhing ligtas. Medyo kinakabahan pero okay lang. Okay po, nakakakaba. Sarap yung lipad! Medyo Grabe! Naginginig ang kamay ko, ng tuhod ko naninigas. Ang presyo ng zipline adventure, 500 pesos kada tao. Ang sunod nilang adventure, magbisikleta sa ere. Ang tawag dito, Flying Lizard Canopy Glider. Kung saan ang bisikletang hugis butike, nakasabit sa mga cable wire at habang ipinapadyak ang mga pedal, umuusad sa kable. Ang taas nito mula sa lupa, 16 feet at may habang 600 meters. Ang presyo, 250 pesos kada tao. Naninigas ang liig, naninigas ang tuhod, naninigas lahat ang balakang, masakit. Napagod lang kasi kailangan mo talaga kumadyak. Hindi lang biking, parang sightseeing na rin sa paligid.
extreme activity rito. Ang drop zone, sinubukan din nila Earl at Tupi. Pero si Bon, tila dinaga ang dibdib. Hindi ako sasama kasi magdodocument ako sa kanila. So extra. Kinabitan muna sila ng harness. Ngayon pa lang nararamdaman ko na eh. Ano sa nararamdaman mo? Kaya hagis ako mamaya, ito tapon. Nanginginig ka yan. Tuna yan. Pwede ba mag-back-out? Hindi ba mo? Sabay hinila ng mga kableng tila nakakabit sa tower na ang taas, 140 feet. Ready? Go! Superman! Sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Sina Earl at Tupi nagmistulang pendulum. Ang bayad sa drop zone kada tao, 750 pesos. Una ulo kasi. Una ulo kaya parang nakakatakot talaga. Nakakatakot talaga. Subukan nyo rin. Subukan nyo para patas tayo. I dare you. Matapos mapagod sa una nilang adventure, binayo naman nila ang isang kainan sa Manolo Fortich para lasapin ang sarap ng sikat na version ng binalot sa Bukidnon, ang pinutos. Baboy o manok na inadobo at saka iprinito para maging mas malasa. Sunod itong ibinalot sa dahon ng saging kasama ng kanin at nilagang itlog. Ang kanilang panghimagas, Yung pinya, sir. Wow! ang matamis na pinya ng Bukidnon. Malinamnam. Para matagtag naman ang kinain, sunod silang nag-horseback riding sa taas ng Barangay Dahilayan. Magkano ang rent natin dito sa horseback riding? 300. So ilang kilometers yun? 3.5 kilometer. O ano, sakay na tayo? Sige, go. Nung nakapili na sila ng kani-kanilang kabayo, lumarga na ang grupo. Ang trail na kanilang nadaanan, napaliligiran ng pine trees. At nung narating nila ang isang overlooking spot, syempre, naglitratuhan. Para naman daw maging presko ang kanilang pakiramdam, mula Manolo Fortich, bumiyahe ang magkakaibigan sa Malaybalay City para sa isang water adventure. Ang kanilang next stop, ang water tubing adventure sa Canayan River sa Malaybalay. Magkano ba ang rent natin sa river tubing, yung sa tubing? Ang river tubing natin is worth 750 per pack. Para marating ang lugar, kinailangan muna nilang maglakad ng 15 minutos hanggang narating ang ilog sa paanan ng mga burol. At syempre, ang walang kamatayang pagpapalitrato. Sa mababaw na bahaging ito ng tubig, Ito, adventure pre. sinimulan nilang sumakay sa mga rubber tube. Wow, sarap. Yun nga lang, halos walang rapid sa araw na ito. Mas malakas daw kasi ang lagaslas ng tubig kapag umulan. Kaya't sinamantala na lang nilang lumangoy. Bago natapos ang araw, ginawan na nila ng blog entries ang kanilang road trip sa Bukidnon. Ang buhay, isang malaking paglalakbay. Anumang daan ang ating tahakin. Basta't kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay, siguradong kakayanin.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.